Kasalukuyan pa rin po tayong naririto sa harapan ng Quiapo Church at itong nakikita natin na mga deboto kanina ho, yung mga dumaan ng mga deboto ay yun ang pinakasimula nung yung prosesyon at kumbaga yung pinakaunahan nung andas. Pero itong mga nanggaling sa Reale Street ay malayo-layo pa po ang pwesto nila mula dun sa andas. Kaya kumbaga indikasyon nito na kahit papano malapit-lapit na po na pumasok ng simbahan yung andas, bagamat dahan-dahan pa rin po ang usad ng mga ito. Gaya po nung akin nabanggit kanina ay yung control na ginagawa ng mga otoridad ay upang mabigyan ng lahat ng pagkakataon na makapasok ng maayos. Hindi na kailangan magtulakan dahil pagkatapos ng misa, papapasukin yung next group and then habang nag-aabang naman yung kasunod na grupo. Kaya po ganun ang naging sistema nila. Ngayon mukhang clear, mukhang maayos ang sitwasyon nitong Plaza Miranda dahil habang nagpapatuloy yung mass, kapapasok lang ng isang group at pinapa-standby naman yung susunod na grupo para yun nga po hindi maging magulo itong sitwasyon at itong nakikita nyo naman ay bahagi naman ng Quezon Boulevard. At bandang alas 9 ngayong gabi, inaasahan po base sa estimate ng MPD, Manila Police District, ang pagpasok ng andas dito sa simbahan. At sa pagkakataong ito, kasama po natin dito si Reverend Father Robert Arellano, tagapagsalita po ng Quiapo Church. Father, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating tagapanood sa TV5. Sa ngayon po ay kumusta ho yung usad ng andas kung may kukumpara natin noong nakaraang taon? Kung ikukumpara noong nakaraang taon, medyo may pagbagal ang pag-unsad ng andas at ang kabuoang traslasyon. Opo. Yung disenyo, nakatulong ho ba ito para kumbaga maging maayos ang usad ng andas? Talagang nakatulong yung enhanced design natin sa ating andas para sa pagpapanatiling tiyak na maayos, ligtas ang ating ginaganap na mga gawain. Pero maitatanong nyo kung bakit enhanced na medyo mabagal pa rin, ito ay dahil sa maraming mga salik. Unang-una, declared na non-working holiday dito sa Maynila. Yung mga malaking working force natin, marami kaming pag-aaral na marami mas nag-participate ngayong taon. Apo. As of 2 p.m. ay nasa 3 million na yung bilang ng mga otoridad at ng Quiapo Church. So tingin nyo mas marami po ngayong taon? Yes, definitely mas marami ngayong taon dahil hindi pa mahaba pa yung oras. Ang ating estimate dito ay hanggang alas 12 ng hating gabi. So as of 2 p.m. meron na tayong naitatalang confirmed data na 3 million. So ito po ay ini-evaluate pa yung mga sumunod na oras. At sa mga ilang oras, kung na-confirm na natin ang mga datos, magbibigay tayo ng updates. Panghuling tanong po, ang dami talagang pumupunta dito, mapa-fiesta, ordinaryong Friday, first Friday lalo na. Bakit ho ba ganun talaga? Mas sasabi talaga natin na ang mga Pilipino ay may malalim na pananampalataya. Masasabi natin ang mga ganitong gawain ay pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tunay ngang nararamdaman natin ang Diyos na kumikilos sa ating buhay. Dahil ang mga deboto, ang mga tao naman, hindi pupunta dito kung hindi sila nagkaroon ng karanasan espiritual sa pagitan nila at ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon, Father. Maraming salamat at naway pagpalain ang bawat isa at ang ating mga tagapanood ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Happy Fiesta, Father. Salamat po. Si Reverend Father Robert Arellano. At ito, napapanood tayo sa LED wall dito sa may Quiapo, Father. Yung malaking LED wall dito at mas maraming naabot itong mga pahayag ni Father. Ito, Father, ito yung LED wall na yung Mercury Drag. Opo. Oho, maraming salamat, Father, sa pagkakataon. Si Reverend Father Robert Arellano ng tagapagsalita po ng Quiapo Church. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.